Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, bagong SP na. Nako, Cayetano manunumpa na, Soto iyak. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin muli ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang balita. Kasi nga po bali-balitang manunumpa na or papalit na si Senator Cayetano bilang Senate President dyan sa Senado. Pero ito, hindi pa man nanunumpa ay kinontra na agad ng Tindig Pilipinas. Tindig Pilipinas kinontra ang posibleng pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinontra ng Tindig Pilipinas na isa sa mga organizer ng trillion peso march ang posibleng pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi po nila, we are certain that a takeover by Senator Cayetano will bury the crimes of Duterte. Ayan, nako, Duterte na naman. Leading to a bias and deceitful show of transparency ayon sa grupo. Senate, ayan po mga kababayan. So Duterte po ang dahilan kung kaya ayaw nilang maging Senate President si Senator Cayetano. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay it's all about corruption, hindi po Duterte. Kasi si Pangulong Duterte nananahimik po doon sa dahig, nag-aantay na lang na makauwi dito sa Pilipinas. Ngayon, kung i-connect nyo naman ay yung pagpapalit ng Senate President kay former President Duterte, malaking kalokohan siguro yan mga kababayan. Ano pa ba ang gusto ninyo? Diba? Ano pa ba ang gusto ninyo kay former President Duterte? Ang pinag-uusapan po natin ngayon, kaya nagkakagulo po ang Senado dahil ito pong Senate President natin ay masyadong kumakampi doon po sa mga kurakot, magnanakaw sa ating gobyerno. Diba? Kaya kailangan pong palitan para naman maipaglaban. Mayroon tayong isang senador or Senate President na lumalaban talaga para sa bayan, hindi po para sa ilang personalidad lamang, diba? Ihalata naman si Soto. Diba? Si Soto, si Lacson, na paghahalataan na po kayo. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? At eto nga, si Manong Chavit Singson naglabas po ng ebidensya na kung saan, dawit si President Bongbong Marcos Jr. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan. Aray ko po, Bongbong Marcos sued for plunder sa pork barrel scam mga kababayan. Ayon po yan kay Manong Chavit mga ka-review natin. Sinampal po sa pagmumukha itong si Claire Castro. Ayan ang naka-record. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa at tapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko.
So yan mga kabayan, may plunder pala si President Bongbong Marcos Jr. Ayan, nilabasan na kayo ng ebidensya kasi palagi kayong nagmamalinis dyan sa palasyo, no? Pag kaunting issue lang, walang kinalaman ang presidente. Gaya nito. Oh. Sabi po dito ni Castro, even if they are cousins, President Marcos and former Speaker Romualdez, still, if the president doesn't know anything about what Romualdez did, we can say that the president is innocent of that. Ayan mga kaubayan. Palagi no? Palaging sinasabi nyo, inosente, malinis ang presidente, nakugas kamay palagi ang presidente sa mga anomalyang ito. Kahit naman anong isip natin, no? Kahit anong isipin natin na talagang ganoon magpinsan po sila. Imposible naman 'yon. Si Romualdez may sariling pamahalaan, si President Bongbong Marcos Jr. may sariling pamahalaan, hindi po sila connected. Ay, nako po, napakalaking niyan. Napakalaking kalokohan yan na hindi alam ni President Bongbong Marcos Jr. O yan, nilabasan na kayo ng ebidensya ni Manong Chavit Singson. O, ano ang masasabi nyo dyan? Sasabihin nyo, fake news yan, fake news. Totoo. Sasabihin na naman po nila, ay fake news yan, fake news. Aray ko po, palagi na lang yan ang idinadahilan ninyo, no? Fake news. Anyway, eto last po natin pag-uusapan mga kaubayan. Eto, may babala po si Jason Sa. Kaya Speaker Martin, kay Martin at kay Saldico. Sabi niya po dito, Saldi and Martin, you can run and make medical excuses, but you cannot hide. There are 11 million Filipinos all over the world watching you. Lahat ng sulok ng mundo may Pilipino. Alright, palakpakan po natin. Hayaan na po natin yan kung mag-ano-ano sila. Ang kaso lang baka matuluyan Hindi na makawin ng Pilipinas. Diba? May mga sakit Yung isa may sakit sa puso, yung isa may sakit yata sa utak. Bakit kayo tumatakbong opisyal ng ating bansa, no? Bakit kayo tumatakbo na congressman, kung may sakit pala kayo, no? Diferensyado pala kayo, bakit kayo tumatakbo? Diba? Sa bagay si Apolinario Mabini ba yun, no? May polio yun pero tapat naman yun sa sa bayan. Naging tapat ba si Apolinario Mabini? I think nagtrahidor rin yata kay yun Sa pelikulang yung Juan Luna. Diba? Trahidor ba si Apolinario Mabini, mga kabayan? But anyway, naisip ko lang bila kasi ito mga trahidor ito Mga trahidor to sa bayan. Kaya dapat lang, no? Pero kailangan managot sila, sa bilyones na ninakaw nila sa... Biruin mo, bilyones po ang kanilang nakurakot tapos magdodonate. Di umano, galing sa sariling bulsa. 2 million. Okay? Kulang yung 2 million. Diba? Para maging malinis kayo. Mag-donate kayo ng trillions. Yan. Masasabi natin, okay, sige, magnakaw ka pa. Ibigay mo sa taong bayan. Aray ko po. Anyway mga kaubayan, eto. Pasalahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagimbal na balita ngayon na tila usap-usapan sa mundo ng social media. Tila bilang na lamang umano sa daliri ang pananatili ni Senator Tito Soto sa kanyang pwesto matapos ngang umugong sa mundo ng social media na tila magkakaroon muli ng regodon sa Senado dahil sapat na umano ang nakuhang boto ng senador at abogado na si Alan Peter Cayetano upang ipalit sa pwesto at matanggal
formal bilang Senate President itong si Vicente Tito Soto. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ito nga ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan matapos ang ginawang pagsuspinde ni Soto sa ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects, ay inamin naman ni Senador JB Ejercito na siya at ang 4 pang senador ay pinag-iisipang umalis sa majority block ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Vicente Tito Soto. Ayon kay Ejercito, hindi raw malinaw ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies sa DPWA at halatang inililihis na umano nito ang issue upang mapagtakpan ang kaniyang amo at mastermind sa korupsyon sa flood control project. Kaya't narito, panoorin pa natin ang full video. Katapusan na ng mga tuta. Nako, magkakaroon na ng review doon. Konting tiis na lang mga banateros-banateras dahil talagang nalalantad na itong mga tuta. Lalong-lalo na, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa mga pulis, hindi lang sa politiko, sa Senado. Okay, dito muna po tayo. Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members sa anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ito po, etong sinasabi ni Amy Marcos, nag-leave siya sa GC. Ako talaga, kahit ako mismo wala akong kahilig-hilig minsan sa GC kasi nasasayang yung oras dahil minsan puro kwentuhan lang naman, 'di ba? Walang ano, but depende po 'yan. Kaya lang, eto si Amy nag-resign din. Nag-leave sa GC dahil sabi niya, puro senador lang naman ang nasasangkot dito sa flood control pero yung Kamara hindi. Yan po yung talagang matinding problema ngayon. Alam nyo po, simula nang pumasok itong dalawa na ito, etong mag-best friend na ngayon, di umano ay nag-aaway na rin. Siyempre, ganyan ang kataingan kung sino bida Diba? Talagang mga damon nyo, ang habol niyan kung sino nang bida. Itong dalawang tong senador na pumasok, simula nang nakaupong Senate President tsaka Blue Ribbon Chairman, nagkaletse-letse na po ang investigasyon ng Senado. Simula nung naging senador yung dalawang yan, nagkaletse-letse na po ang Senado. Di nyo ba na po na yan? Pinagtatakpan, di umano itong Congress. Pinagtatakpan nila itong si Saldi at si Tambi. Hindi naman nila gusto matumbok yung mastermind. Ang gusto nitong mga ito, itong dalawang ito, di umano ay mapagtakpan, wag umabot sa mastermind. Kaya ginulo nyo ng Senado Alam mo, katraidoran po yan. Sobra po yan. Isipin mo, yung kagrupo mo, halimbawa ako, Banateros, ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil may kikitain ako sa kabila. Or ilalaglag ko yung grupo ko dahil makakakuha ko ng promotion sa kabila. Ilalaglag ko yung kagrupo ko dahil babango ko doon sa kabilang grupo. Diba? Hindi ibig sabihin, pagka may mali yung kagrupo mo, ipagtanggol mo, hindi po yun. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito, patas. Bakit ang naging problema sa mga insertions, naging bahagi ng parking at kasagasa ng pera, diyan ang itinuturo Congress. Ang patuloy na dinidiin itong dalawang tuta, mga senador, pilit nilang dinidiin. So, ilaglag. Ilaglag na lang yung sarili nilang grupo para makaligtas yung kabilang grupo. Ganyan po ka-traidor itong dalawang to. Kaya wala akong karespe-respeto dan sa dalawang mama na yan Hindi naman nila habol yung matulungan ng bansang Pilipinas. Ang habol, mapagtakpan yung mastermind. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumaho. Isa pa yan, di ba? Ngayon, asan si Lacson? Asan si Tito? Tumutulong ba? Di ba? O, ang sinasabi niya mas mabuti pa yung noon time show, maraming naitutulong kaysa sa ibang senador sa atin. Di pumunta ka na lang sa Itbulaga. Kasi sa Itbulaga may naitutulong ka dyan sa Senado, wala Ulitin ko, nagka-leche-leche ang Senado simula na pumasok ang Senate President. Wala kang naitutulong. Ginulo mo pa ang investigasyon. Ito naman si Ping Duwag. Pagsagutan sa Senado, ayaw.
Ang gusto sagutan sa social media, ano ka ba, di? Ano ka? Isumbong mo kay Twitter? Kapulis mong tao, ganyan ka dumiskarte. Pambihira, waga-aga. na manawagan ng pagkakaisa at nagpapaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Dagdag pa ng presidential sister, ilang batas Ako hindi ko pinagtatanggol si Amy. Ito, alam naman ito. Alam naman ng mga manonood natin, especially yung mga banateros. Ang banateros po, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Alam nyo naman binabanatan natin to si Amy, di ba? Kasi sa tingin ko fake to. Pero dito, hindi ko siya pinagtatanggol. Pero tama yung sinasabi. Shoot naman yung sinasabi ni Amy. So, balita natin. Di ba? Patas lang po. Yan ang banateros. na ang kanyang naipapasa na sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Apila ni Senator Amy, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Alam mo, eksaktong-eksakto yung sinabi ni Amy. Yun na yun eh. Yun na yung buong kwento nung pumasok yung dalawang tuta. Sinesentro nila yung mga senador. Pambihira kayo, mga senador, nang dahil sa inyo, kung sino man ang bumoto dyan kay Senate President Tuta Soto para malipat. Kasi kasabwat kayo eh. Kahit kung hindi nyo ginawang Senate President yan, hindi magkakaloko-loko. Bumoto kayo dyan eh. O, di ba? Nang dahil dyan, naging Senate President. Ang ayos-ayos ng investigasyon ni Marcoleta, pinalitan. O, anong nangyari? May protection ngayon si Tambi. Di ba? May protection ngayon si Bongbong. O. Pero, ito tingnan ninyo. Maganda tong balit. Kaya naman, may post si Mark Lopez na ganito. Nakuha ko sa Facebook ni Mark Lopez to. Wala pa bang video footage ang staff ng Senate President na nagliligpit na ng mga gamit? Naku, sana makunan nyo. Dahil nung si Tambi, di ba, nung naglilipat, nakuhanan. Sana ito makuhanan din. Ito may pahiwatig dito si Mark Anthony Lopez. Ayan mga kababayan, tuloy na ba? Tuloy na po ba ang paglilipat ng mga gamit ni Senate President Tito Soto? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po.